both percentage tax and VAT, wala na sila anak. Kung wala kaabot sa 100,000 ng kita sa usa ka tuig na nahan. So, pero kung nilapas na gani 101 na gani na siya, 100,001 na gani na siya, subject to percentage tax na siya, kay below naman sa siya 3 million. Okay? So, kana. Then, pwede po na both VAT and percentage tax. Depende sa kung business transactions. No? Ato lang i-check ang kung applicable ba din ang duha or either yun din ang duha. Then, kanusta ang tamo ingon yun na exempt from both VAT and percentage tax. Kato, usa na ba akong giingon? Katong below 100,000. No? Napailain. Kana sila. Mabasa na ba? Hindi kayo. Pero mabasa ninyo sa Section 109 of the National Internal Revenue Tax Code. So, basa-basa din tayo pag may time. No? May time. May time naman, this is trabaho. I-search lang ninyo Section 109 of the Tax Code. Then, lumawas na siya ang katong mga exempt from percentage tax and VAT. So, actually, number one din na-adjunct si cooperative. So, generally, kita cooperative, exempt yun, pero muna, dapat nabuha na yung tax-CPA. No? Another is, katong gigon, small business with extremely low revenue. So, kato yung gross sales receipts do not exceed 100,000 in a year. Okay? Then, another is non-stock, non-profit educational institutions. So, itong mga eskwelahan. So, automatic na sila exempt from VAT and percentage tax. Another is agricultural. Kasi agricultural ka rin ako. Pangutana, ang inyong pagbaligya ba in its original original state? Kana wala yun lang yung process sa gamay. Kana, exempt na siya. Kung original state ninyo ang pag-disperse nila sa inyong mga kuwan, no? Pero kung iangin na kami na siyang process, ay na, ang story. Okay? Then, entities with specific tax exemption, like non-stock, non-profit organizations or associations, or example lang, homeowners association. So, kana sila, exempt na sila sa VAT at percentage tax. Okay? Another is, kung saan yung mga specific transactions na exempt from VAT and percentage tax, nakulit na. Kung nagpaabang ka, ikaw individual, no? Nagpaabang ka. Yan. Ang iyong paabang, ka-GSP ka naman. Subject to what ba siya? Business tax? Dili. Kaya ang iyong diha, lease of residential units with monthly rental not exceeding 15 million naman. So kung exit, kung mapaabang ka, may pinilang buwan, ka na subject to business tax ka or 15,000,001 peso, ka na subject to wala ka, VAT or percentage tax. Kaya mo naman ka 15 million, hindi mo exceed 15 million. So kung 15 million yung paabang, pasok ka kagyapon. So exempt sa VAT or percentage tax. Then another is sale, printing, or publication of books, magazines, and newspapers. So kana sila, exempt. Then ang medical, dental, hospital, and veterinary services, exempt po na sila. Exempt katong mga professional doctors na nag-render o service. Kaya na sila yung mga professional fees na taxable. Okay? But either 5 or 10%, depende ka sa bracket. No? So, di na tayo discuss sana. Kaya wala man kayo professional siguro nililing mga ano. Co-ops, no? Nag-render o professional services. So, again, tayo mo pinakakapag isot ni ganila ako, small business lang, less than 100,000. So muna, both VAT and percentage tax exempt siya. Pero kung nilapas na guys siya sa 100,000, less than 3 million percentage tax. Okay? Okay ha. Then,
Di ba na ito nga, number one, yung bihaw, CBA registered cooperatives exempt or conscious. Yes, exempt siya. Pero sa guidelines magod na to, na siya yung gibutang dito nga. However, if the entity is only exempt from business tax, since it is a cooperative, so bisan kung no si cooperative exempt siya, the entity should choose whether it is subject to VAT or percentage tax. So, kung ang inyong negosyo wala siya mapasok sa kanang ikaduhang bullet, handog sa pinakalas na bullet, dapat mupili yun mo o whether subject to VAT mo or percentage tax. Di mo pwede mupili o both, exempt from both VAT or percentage tax. Ang pwede lang mupili o exempt from both VAT and percentage tax kanang second bullet hangtod diya sa pinakaubos na bullet. Pero kung project ka niya, wala ka napasok ka ng mga negosyohan ka sa ubos, like nagpautang project ka, so you have to determine subject to VAT maka or percentage tax. Assuming naman sa na, kaya naman wala din na kay gusto sa gobyerno makakita sila pila kayo na wala ng taxes. So ilan lang ipa-compute. No, ipa-compute ka nila. So wala siya ha. Again, pumili ka whether VAT ba ka or percentage ka kung wala ka nasunod ako. Second bullet to the last bullet. Okay? Klaro ha? And by the way, sa ato ang tanding di ay, kung choose ka VAT, automatic ang percentage tax mo disable. Kasi disable ma'am, dili. Dili siya ninyo fill-upan, dili na ninyo ma-fill-upan. Ayaw kung sa dyan o input o data rin na kayo na ma-fill-upan. Meaning, automatic system ma-disable na siya. Pero kung percentage tax mo yung pilion, si VAT mo disable mo na siya. So, ato mo fill up sa column lang sa asay applicable ninyo. Okay. Next. Taxable base for VAT. Ang uban kay maglibog pa sila usahan pag-compute. Actually, dali na siya compute man. I-add lang po ninyo ang katulitong column sa total net sales, receipts, revenues, interest income from both members and non-members. I-add mo siya. Kapag siya column plus other income. Makuha na ninyo ang taxable base. Kung VAT mo, taxable base for VAT. Kung percentage tax, taxable base for percentage tax. Actually, the same amount na siya. Pero depende lang ninyo kung sa applicable ninyo, VAT or percentage tax. Okay? Sabi na, i-add lang ang net sales, receipts, revenues, interest income from members and non-members, plus other income. Makuha ninyo ang taxable base for VAT. Then, what if VAT? So, kung sabi applicable rate na mo, ma'am, kung VAT. So, natin mga ka-rate lang, 12% and 0%. So, may utag 12%, mga na usual din natin mga VAT rate. 0% kung zero rated sales siya, or natin, example niya, export sales. So, wala siguro yung nag-export natin dito. Export, wala siguro. O, so, 12% na siya ako. Then, automatically mo compute ang output VAT otherwise due. Sa VAT nga ko, natin itawag kong output, natin itawag kong input. Wala mo kasabutan eh. Wala mo kong kasubutan nila yun. No? Pero sige lang. Ang output is on VAT siya sa sales, while input, VAT on purchases. So, output minus input, makuha ninyo ang VAT payable. So, pagkakana na ako yung VAT, ibayaran. Nag-remit ba mo VAT? Wala. So, zero. Magkani siya itong zero. So, again, makita ni BIR, pila ang VAT relief availment. Wala na, ikaw sila sa BIR na subject to tax and reported. Coach kayo ko, VAT payable kung wala pa ni silang kada-exceed. Oh. Diba? Ano kita sila? Okay, how about percentage tax? So percentage tax, kadang tao rates. Lagyan na siya din na. So tanawa kasi applicable sa coop. Pero the usual din na kung rate is only 3% as kabaw. Kanang pinaka-first. No, kung percentage tax ka. Pero kung naamoy mga franchise niya o gas, no?
franchise on radio or TV broadcasting, so na po siya sa parent nga rates. Okay?